Ako po si Leonardo Binay na taga Talon, Tuwi, Batangas at may edad na 76. Sa kasalukuyan ay tinanim namin mga tubo na mahaba ng tikada nung itanim namin yan. Nung magbuho ang Central Nasugbo ng 1950, nagpatanim na ng tubo rito sa amin lahat. Ako'y nung magsimula mag-araraw, abay, nakakaraos din naman, maayos din naman, minagagastos ng kakukunti at may kinakain kakukunti pag may wala. Ako po si Leonardo Magnayi, Tagalokban, Balayan. 76 years old. Ako, napakarami po, napakatagal pong paghihirap na bago pa na naibigay po sa amin naman ang titulo. Kaya po lamang ay yun po, meron po palang maling lot number. Kaya ho ngayon yun pa rin ang aming nilalaad na kwan para maayos yung lot number. Ako po si Ana A. De Castro, kilala sa palayo na aning, taga Daotuwi, Batangas. Ang mga tinatanim namin ay katulad ng tubo na sa ngayon malaking problema para sa amin. Inanunsyo ng Central Azucarera Don Pedro Incorporated o CADP sa Nasugbo, Batangas, isa sa pinakamalaking sugar mill sa bansa, ang pagsasara ng kanilang operasyon sa pagtatapos ng taong 2022. Dahil dito nagkaroon ng pangambang mga magsasaka ng tubo para sa kanilang aanihin ngayong taon. Dahil tumigil ang CADP, marami ang mga may tubo na hindi natapos. Katulad ng aking mga anak, madami ang natira, problemado, kulang ang kanila ngayong magiging pangtulong kabuhayan nila. Gipit na gipit. Patuloy kaming pagtatanim, kaya lang nagbawas kami ng medyo kaunting at nagtatanim na kami ngayon na itong mga puno na ipinaano ng Rapi Foundation sa pamagitan ng tulong ng card. Masama ngayon ng kwan, hindi po maganda ang bunga ng pag-ilaw. Bakit po? Dapat po kwan mga maso pa ho, halos tapos na ang aking tubo. Ngayon po inabot na ng Hunyo yata, Hunyo na. Tumatapos ang aking tubo. Abay diya, wala ngayong pira, wala na, nabulok na ibang tubo, hindi mailaw, yan. Bakit po? Abay, hindi na kinaya ng sentral. Hindi na makain ng sentral ang tubo ay. Ako po si Jonah Panganiban, ang area coordinator ng CARD dito sa Batangas. Sa loob ng mahigit 30 years, ang CARD ay patuloy sa kanyang advokasya na maprotektahan yung karapatan ng mga maliliit na magsasaka at mga agrarian reform beneficiaries dito sa Kanlurang, Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng capacity building, provision sa farm productivity at partnership building. Sa kasalukuyan sa ilalim ng proyekto na pinopondohan ng Miseryor, mayroong 10 barangay na kinapapalooban ng humigit kumulang 700 ARBs o yung mga farmers na nabigyan ng Certificate of Land Ownership Award. Ayun, sa ilalim ng programa ng CARD sa pagbibigay ng provision sa farm productivity, ang CARD sa tulong ng Ramon Abaitis Foundation Incorporation, isang non-government organization din na nakabase sa Cebu, ay naglunsad ng proyekto. Ito ay yung 123 project. Isa itong native growing, tree growing project dito sa Kanlurang, Batangas, na kinapapalooban sa kasalukuyan ay meron ng 12 partner organization at may humigit kumulang 200 farmer cooperators. Sa kasalukuyan, ang mga farmer cooperators o yung mga sumali sa proyekto ay 200 na mga magsasaka na, 15 barangay na sa Balayan at sa Tuwi. So yun, isa siyang magandang alternative na pagkukunan ng kabuhayan ng mga farmers, lalo ngayon na may kinakaharap silang krisis sa pagsasara ng sugarcane mill sa Nasugbo. Isa rin sa
gustong makamit ng proyekto ay matugunan yung lumalalang problema natin sa climate change, particularly sa biodiversity ng ating, na makatulong sa biodiversity. Bahagi din ng proyekto yung pagbibigay ng mga trainings at workshops sa mga farmer cooperators. Ilan dito ay yung pagkakaroon ng pagsasanay ukol sa farm design, kung saan tinuturuan silang ma-maximize yung lupa nila, kung anong pwedeng itanim, kung anong angkop na itanim na seedlings na puno. Tapos farm monitoring and maintenance para sa pangangalaga ng mga naitanim na. At higit sa lahat yung pagkakaroon ng nursery, pagtatayo ng nursery, kasi natulungan yung mga interesadong farmer cooperator na magkaroon ng kasanayan sa pagpapatubo ng mga buto at yung pagkatuto ba sa asexual propagation technique gaya ng grafting para makapag-produce sila ng kalidad na seedlings. Ako po ay Cristina Karingal Hernandez. Taga dito po ako, tubong dito po. Nagagrafting po. Ito po ay lansones po. Ano po, yung pong rambutan, mango, saka langka. Na po, chiko, nakapagano po ng ilan, di konti-konti pa lang po dahil hindi pa po naman kami matagal ipuputol po islant na pa ganyan, yan. Tapos po, yan, bibiyakin po namin yan dito sa gitna ng, sabi niya 1 inch, palalim konti, yan. Sabi niya, yung turo sa amin, yan. Wow! Meron pa doon? Ano nga po nun sa aming pencil case, pero ito maliliit po Di binabagayan na lang po namin ng sayon na medyo kasukat din po. Tapos i-anuhin po ito ng medyo panipis na ganyan, patasang parang lapis din. I-insert po diyan sa sa gitna, sagad po siya doon, ilalim. Tapos tatalian po namin siya. Ayan, di po ba kahit wala pa siya ng tali, magkadikit na siya. Ito po pag tinalian, sana nga po success. Yun po. Medyo lang po. At saka po ang nakakatuwa po dito na habang nag-aaral po, ay ako po talaga masaya po. At sana parang nakakahinayang din po na bago dumating sa edad ko ngayon lang. Sana medyo bata-bata pa. Ilang taon na po ba kayo? Ako po ay senior citizen na, 67 na po ako. 68 na po. Ako po ay mananahi. Kumbaga po naman ang mister ko po ay medyo hindi na totoong malakas ang katawan, ay di kailangan rin pong alalay, kaya tumigil na pong pananahin. Ayun. Kaya ito po yung ginagawa namin sa bahay, kahit po siya ay medyo hindi na rin totoo makatrabaho, nakakapaglagay naman po ng lupa diya sa seed bag, ay di magkatulong pa rin ho kami. Nagsasaka rin ho kayo? Dati po, yung pong tubuhan namin, ngayon ginawa na po namin gulayan, tapos yung pong konting parte, tinaniman na rin po namin ng yun pong kahoy. Yan. Noon po, okay naman po. Kaya lang po, yan tubo po, malaki po yung gastos. Tapos, halos konti lang po ang naabot doon. At hindi po katulad dito na konti lang po yung gastos. Pero kung yung sinabi po, gayon din ang aming parang katulad lang din po ang kikitain doon sa pagtutubo. Hindi masyadong hirap. Kaya pa namin senior. Ang tubo po, hindi na namin kaya Ayun po, pagka daw po, pag binit na ganyan yan. Yun daw po yung pag bumitaw, ay una po, gusto ko talagang matuto. Tapos, ayun po, dahil nga po naman sabi, sa bahay daw po lang naman dadalhin at doon na lang kami mag-aano. Sabi ko, okay na yun. Nasa bahay na lang po at nang hindi ko na iiwan yung mister ko.
Ay, nakita ko maganda naman po. At kung ika man po, meron pagbibisita, meron konting nakukuha. Ang sa akin naman po, pag ito ay nabuhay namin na napabunga, ay una pong makikinabang di kami. Di pa ba? Yun. Kami po dito sa SABL, ito mga ano namin, mga punla na pinasibol like dao, nara yung mga timber, tapos ang fruit bearing ay kasoy, kakao, at yung mga wildlings na special request ay kape at bignay. Maganda naman na resulta, natuto, at yung goal namin ay maging alternatibong hanap buhay ng mga taga rito sa community, kasi yung ating sa totoo lang as of now yung ating sugarcane na product ay medyo nag-ahot lusong. Sitwasyon namin dito siguro hoping na magkaroon kami ng alternatibong hanap buhay para sa pamamagitan po ng 1, 2, 3 projects na dala dito ng 2 foundation, yung CARD sa Rapi. Ano po? Bukas magkakaroon tayo ng 1,300 seedlings ang i-deliver sa Barangay Talon o sa partner organization po natin na Barangay Talon Farmers Association. So, ito po ay seedling ng dao. Isa po siyang uri ng timber o punong kahoy. So, yan. Inihahanda na. Kasama ko po si Nanay Ana at saka si Tano para ihanda yung order. Ngayon po ay inaayos po namin ang mga pananim na dadalhin sa Talon Tuwi, isang PO sa Tuwi, Batangas. Ano yung mga seedlings niya na dadalhin ngayon? Rambutan, langka, chiko, kalamansi, mulabe, dao. Ito po ay base sa farm design nila na ginawa noong mga nakaraang linggo ng Ramon Aboitiz Foundation. Abay, ang dahilan niya namin baka yung itatanim yung mapapakinabangan namin sa mga ilang buwan o kaya taon di may maaani kaming ibubunga naman. Tulad ng kalamansi. Kalamansi ay nabibili sa palengke yan. Tulad ng rambutan, nabibili sa palengke. Di katulungan na rin sa amin yung kung mamumunga. Ay nako, tulad po nitong gubat na ito, talagang iniisip ko na ng mga kakao. Ay wala po naman ako parang makitang similya. Kaya po ako nagpapasalamat sa pagdating ng card ng Rapi. At binigyan kami ng mga puno ng pula na may tanim namin. By day yan pong pagbungan yan, ang mga paglago ng mga puno, di yun po magiging. Kaya po ako tuwan-tuwa na supplyan kami ng gayan. Dumating ang Rapi. Ang naging dahilan nito, kaya kami sumali, isa ito sa makakatulong sa aming pangkabuhayan at isa pa sa kapaligiran. Dahil yung mga punong ayan, isa sa mga tutulong para makaiwas tayo dun sa pagbaha, dyan sa mga dumadang mga bagyo. Siya ang magiging parang kung saan ay magiging dinding kakanlong sa at ang nakikita kong benepisyo, ang mga tao ay magiging maunlad kung sila ay makikiisa dito sa programang ito. Ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa, access at control ay pangunahing karapatang pantao. So, maganda na ang mga sumali dito sa proyekto ay yung mga napagkalooban na, kasi talagang napapractice nila yung control dun sa lupa. Sila na yung nagde-decide kung anong itatanim
Lalo ngayon na nahihirapan silang magpailo ng kanilang tubo, so meron silang alternatibo na pagdaan ng in 3 to 4 years ay meron na silang mga maaaning bungang kahoy, maging punong kahoy.